Amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Balik tayo sa ating talakayan. Stress na po ba kayo? Baka kasi nagdadry ang skin ninyo dahil sa sobrang stress. Isa lang yan sa mga sintomas kung paano mo daw malalaman na stressed ka na. At yung stress kasi niyan, sabi ni Doc kanina, pwede mag-trigger ng atake ng urticaria o yung pangangati ng balat natin. Pag-angat, pangangapal ng ating balat. Balikan natin si Dr. Edwin Bien. Bukod sa dry skin, Doc, paano malalaman kung stressed ka na? Well, disclaimer po hindi po tayo dermatologist and I'm sure it is best na nagpapakita sila sa kanilang dermatologist. But sometimes, yung dermatologist will refer them to other doctors gaya ng internists, gaya ng psychologist, or even psychiatrist kapag stress nga ang pinanggagalingan ng urticaria. Kanina sinabi ko, dry skin. Kung titingnan natin ang ating next picture na number 7, hindi lang dry skin, pati oily skin. Kaya kapag nakikita mo na yung tao parang nagmamantika na yung kanyang mukha, balik tayo doon sa ating public transportation. Oh. Di ba parang naglalag... Parang yung mga pinapayo natin. Parang, ano? yung parang naglalagkit na siya, Doc, no? Sa sobrang oily. Oo, na pwede ka nang mag-thumb mark no? doon sa mukha niya. Pwede natin pinagtatawanan. We just making it light, no? But be observant kapag kayo po ay may kaharap na ibang mga tao. Severely dry skin, severely oily skin, which can result in acne in their face. Okay. So kapag nakita po natin na oily na yung balat niya, lalo na sa mukha, tapos nagkakaroon na ng acne, sometimes nagkakaroon sila ng parang dito sa corner of their mouth, ng mga sugat. Okay. So, ito yung mga markers. Paano mo malalaman na yung stress ang dahilan ng pag-atake ng iyong urticaria? Okay. What can cause stress hives? Sabi nga ni Doc, may mga ano yan. Tao ba yan, Doc? O pangyayari ang dahilan ng stress kaya nagkakaroon ng urticaria attack o hives attack, Doc? Well, this is a little bit serious now, so hindi na natin bibiruin, pero iisa-isahin natin. Kung makikita po ninyo, when someone dies in your family, sa mahal po ninyo sa buhay, na-stress tayo doon, magugulat ka na lang kinabukasan, may pantal-pantal ka. So that is true. Marami na po akong nakita ng ganyan, no? Number 2,
yung mga may financial problem talaga, halimbawa, nag-invest ka sa isang bagay, tapos yung pala, scam pala yun, nahiraman ka, tapos nag-disappear talaga yung taong yun. So financial problem, pwede na magkaroon ka ng urticaria. So those are stressful things that happens in our family. Problems at work. Yun, yung pumasok ka na nga, ina-expect ka pang magtrabaho. Ganon. Oo nga naman. Tapos kapag lumapit ka sa boss mo, sasabihin naman ng boss mo, binigyan ka na nga ng trabaho, nag-expect ka pa ng sweldo. Ginantihan ka, no? Yung next, yung getting married. Ewan ko ba, napagkukuha ako in 1 month, 2 beses ako pinagninong sa kasal. Oo. Yung wedding preparations, no, can be stressful Oo, yung mga enough. bride. Oo. Stressful yon. Where to sit who? Ay, magkagalit si ganito at gano'n. Hindi pwede yung Oo. katabi sa lamesa. Dagdag pa sa isipin nila yung ganon, Doc, no? Okay, ano yung mga pinanggagalingan ng urticaria, yung mga possible nakuha na natin kanina, na mention ni Doc, yung iba ay lalabas during face-to-face consultation or kahit siguro online muna, no? Yung i-interviewin kayo ng doktor. Pero yung mga pamamaraan, Doc, para maibsan man lang, di ba? Yung nararamdamang discomfort. Alam mo yun, nakatutuwa yung mga kaibigan ko dermatologist. Sila ang pinakamahirap kung kumonsulta raw o via online. Totoo Kasi naman. ang tanong ng mga pasyente, Dok, ano ito? Ipapakita dito lang sa cellphone. Siyempre hindi nila makikita ng mabuti. They have to look at it very closely. And feel it, di ba? And feel it. And sometimes they have to get a little bit of sample on it dahil gusto nilang i-test. Ang tinatawag nila KOH, no? Para i-test nila if there are some microbes growing in it. So, ang ibinibigay usually sa mga ganyang katikate, ang first line of defense, antihistamine. Paano kung hindi nagre-react? Pwedeng magbigay ng oral. So, tabletas, bukod sa pamahid. Pero, kapag talagang may mabigat na discomfort na, nagbibigay na ng steroids. So, ang style nating mga doktor ganito. Halimbawa, 1 week steroid yan, gradually decreasing ang dosage. Kung dating 5 mg, 3 times a day, pwedeng after a few days, 2 times a day na lang, after another few days, once a day na lang. Next time naman, hahatiin na yung kapsula o tableta kasi hindi mo naman pwedeng biglain ng paghinto. At there are some people din na hindi uubra ang steroids. Halimbawa, mayroong kang gastric ulcer, baka mag-bleed yun. Yun. So may mga conditions na steroids may not be for everybody. Kaya, then this is the time that many doctors refer to each other. At tulad ko, kung titingnan natin ang picture number 9, pag inirefer sa akin kasi, alam nila na ang inirereseta ko yung natural remedy dito. Ang tawag doon, homeopathic remedies. So, nakalista rito yung mga nairereseta natin para sa hives or urticaria using natural medicine. Dok, ano yung home remedy na lang? Tulungan mo kami sa home remedy. So, we have that. Okay, nasa picture number 10 natin. Okay. Sa picture number 10 natin, Doc, parang nasa parang nasa bahay lang talaga. Ito yung complementary therapies na pwede nating gawin sa bahay, Doc? So, meron tayong mga tips, no, for treating hives at home. Kung tawagin natin home remedy. So, pwede bang, Chess, isa-isahin mo para maipaliwanag ko and start from the left? Okay. Number 1 is wear loose or lightweight na kasuotan, Doc. Dapat cotton. Huwag kayong magsisilk. Huwag kayong lalong-lalo mga synthetic fiber. Ayan. Okay, next na ako, Doc, ha. Use pala a wet cold compress to soothe itching and reduce yung swelling, Doc. Yes. So, yung ginagamit natin, gaya ng panghugas ng plato, ano nga bang tawag doon? Yung kulay yellow? Foam. Yung parang foam. Hindi foam. Sponge. Yan. Oo, sponge. Yung sponge, pwede ninyong basain yon ng yelo, na tubig. At yun ngayon ang idadampi-dampi po ninyo doon sa parting Makate.
Ang lotion, moisturizer are heat causing. So, lalo kang mangangati. Ayun. So, wag yun. Okay. Pwedeng subukan yung mga over-the-counter antihistamines o kaya kumuha ng prescription medicine mula sa inyong doktor para matreat ng maayos yung urticaria, Doc. Well, there are even doctors who might prescribe to you sleeping pills. Dahil nga, yung some sleeping pills can not only reduce yung pangangati, nakakatulong din para makatulog ka sa gabi. Pero, tandaan natin, nabanggit natin beginning of our talk na ang urticaria could be not only a response to your body sa outside influence na nagkukos ng allergy, pwede ring autoimmune ito. So when we say autoimmune, that means nutrition can play a very big role. At yung sinasabi nila sa nutrition, Doc, kumain ng tama. At yung cleansing, maraming tao ang gumagawa ng ganyan, Doc, para matanggal daw yung mga toxins na pwedeng maging cause ng kanilang allergies or urticaria, Doc. Oo, may mga nag-iiba na gumagawa ng tinatawag na cleansing diet. Ibig sabihin, nagsisimula sila by drinking a lot of fluids. Every hour or every 2 hours, isang baso na malaki talaga. Pangalawa, talagang naggugulay lang sila for about a week. Gulay, talbos, prutas, and remove all possible allergens. At nang may preservative na pagkain, and focus muna on greens and vegetables. Yung iba, ginagawa nila itong biniblender, ginagawang smoothie, and they take it the whole day. So yan yung tinatawag na cleansing diet. Kasi sabi nga dito, sa picture na ito, cleansing is the first step towards healing. Paano nakakatulong yung prutas? Syempre, pipiliin natin yung prutas. At maraming prutas ang talagang nakakapagpalakas ng ating immune system. At ito, gaya ng hawak ko. Alam mo ba to kung ano? Yung mangosteen kasi nakita nila as a queen of all fruits. Bihirang makita ito sa Manila, but very common ito sa southern part of our country, particularly ang Davao. Kaya ang ginawa nga natin, kumuha tayo ng prutas na mangosteen, pinag-aralan ito, at doon sa talukap ng mangosteen, nakita nila yung tinatawag na pericarp. Napakasustansya pala. Nagtataglay siya ng ingredients gaya ng alpha, ng beta, at gamma nutrients. Now, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, baka sabihin nila, ay, bibili ko ng mangosteen, kakainin ko yung prutas. Well, it helps, pero hindi kasi yung prutas lamang ang may sustansya rito. Yung balat mismo. At hindi naman nakakain yung balat, kaya gumawa ng paraan ang DMI to make yung ingredients na to available to the public. Kasi nga, yung sinabi ko kanina, yung alpha, yung beta, at gamma nutrients, yun ang nagpapalakas ng ating immunity para mabawasan yung lagi nating pangangati. Improving the immune system might help your medication para hindi ka dependent sa antihistamine or sa steroids. Dahil alam ko, marami sa inyo, sawan-sawa na sa kakainom ng gamot. At dyan natin nagiging katuwang ang DMI Philippines. Sila ang nag-capsule form nitong MX3, yung mangosteen pericarp o yung pabalat ng mangosteen. Yan po yung ginawa nilang kapsula. Yan po yung MX3 capsule. At meron din silang ibang mga produkto pa katulad ng MX3 Plus na capsule din po na may CoQ10 and L-carnitine, at meron din silang coffee mix, meron ding tsaa ng MX3. Kaya for more information, lalo na sa availability, i-check lamang po ang kanilang Facebook page na MX3 Natural Supplements o kaya po yung website mx3ph.com or i-text nyo sila anytime. 0918-8888-693. Available naman na yan nationwide sa lahat ng drugstores at malalaking butika sa buong Pilipinas at online doon mismo sa kanilang website. Pero Doc, sa kanila pwedeng i-text kung sakaling meron silang katanungan tungkol pa rin sa urticaria? Well, maaari niyo po akong hanapin. Meron naman po tayong messenger account. Yung pangalan ko po ay Edwin A. Bien. At maaari niyo po akong tanungin doon. O pwede niyong picturean kung ano yung katikati ninyo. Ipadala niyo yung picture doon.
At hopefully masagot ko kung ano yung inyong katanungan about that. Maraming salamat, Doc, at magandang gabi po. Nakasama natin si Dr. Edwin Bien, katuwang natin ng MX3. Nakatuwang niyo rin po sa Talakayan, Cheska, San Diego, Bobadilla. Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Alamin